Pag-usapan natin ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng Matthew chapter 15 verses 8 to 9. Ito po ay famous na talata because this one particularly deals with hypocrisy. Allow me to read first. Paintulutan niyo po akong basahin ito. Matthew 15 verses 8 to 9. Sabi po dito, These people honors me with their lips, but their heart is far away from me. At sa Tagalog po, tingnan natin kung ano ang sinasabi dyan. At Tagalogin ko na lang. Ang papuri o pagsamba ng mga taong ito ay sa kanilang labing lamang, sapagkat ang puso nila ay malayo sa akin. Ano po ba ibig sabihin ng talatang ito, mga kapatid? Bakit sinasabi ng Panginoon and yung mga taong binanggit ng Panginoon doon ay walang iba kundi sino po yung tinutukoy doon, mga kapatid? Mga Pariseo. Pag sinabing Pariseo, sino-sino yung mga yan? Dahil ba Pariseo, masama na kagad? Dahil ba Pariseo, ibig sabihin, lamang tayo sa kanila? Hindi po. Una-una, yung mga tao na yun ay tinatawag na religious leaders. Kumbaga sa kanilang simbahan, ito yung mga pinuno. No? Pangalawa, ito yung mga tao mahilig mag-ayuno. Hindi katulad nyo. Pero yun ang ayuno. Ayaw natin ang ayuno. Gusto natin feasting. No? Kaya pagka mayroong paghihirap sa church, takbo tayo, labas na tayo, may ayun sa church. Doon tayo sa piyestahan. Kaya tawag sa atin, Kristiyano. Kakalungkot, no? Itong mga religious leader nito, hindi sila basta-basta. At pag nag-ayun sila, mahahaba yan, matagal, may 1 week. Depende po sa kanilang pinaka-ayuno. Yung pinaka-extreme dyan, at times umabot ng 3 weeks or 1 month. Sa record ng Bible, like Daniel, he prayed and fast for 21 days. Okay ba? So then, pag sinabing Pariseo, of course, yung mga taong ito, hindi sila manghang gaya ng iba na nagtuturo pero hindi alam ang kasulatan. Maalam po ito sa theology ng, of course, Judaism. They know that they are well versed. They were well versed with the Torah and the Pentateuch, the five books of Moses, and also the prophets. They know it. Kaya marami silang mga misinterpretation. So ito po yung mga Pariseo, religious leaders na sinasabihan ng Panginoon na yung kanilang pagsamba ay hindi ka tanggap-tanggap. Sa talata ng Mateo 15:8 hanggang 9. At itong mga religious leaders dito, mahigpit po sila sa tradisyon. Talagang pag sinabing ng tradisyon nila, umakyat ka sa puno ng, sa bundok ng tralala at natiligan ng 40 days doon, talagang gagawin nila. Ganun po sila ka-zealous. Ngayon, meron mga tao na okay, yung kanilang zealousness o kasigasigahan ay wala sa religion. Some of them ay nasa sport, some of them nasa business. Or whatsoever it is na inalagay mo yung sarili mo, pinagalipunan mo yan, you might accept this or not. Actually, that is your religion. Okay? So now, dito ay pinunan ng Panginoon o tinuwid ng Panginoon itong mga religious leaders na ito. Sabi niya sa mga disciples niya, itong mga taong ito, bagaman sila'y nag-aayuno, sila'y nananalangin ng mahaba, sila kung magdamit ay hindi katulad natin, informal. Ang kanilang damit talagang pagkahaba-haba, kumbaga, isura pa lang, di makabasag pinggan. Ito yung mga tao na nagpabasa ng kasulatan ni Moses at ng mga propeta ng pagkahaba-haba. Hindi katulad natin, kinatamaran natin ang pagbabasa ng Biblia, pag maisip lang, pag wala ng isip, wala na. Marami po kung iambing tayo sa kanilang religious activities na pakalayok natin. Are you with me?
Napakalayo natin mga kapatid. Pero ito rin yung mga tao na kung saan yung pagsamba nila sa Diyos, sabi ng Panginoong Yesus ay hindi katanggap-tanggap. Well, why I mention their background, why I try to give you information about the Pharisees or the religious leaders. Kasi kung sila, ang haba ng manalangin, kung sila, ang tagal nilang pag nagbasa sila ng kasulatan, talagang, remember, yung kanilang mga kasulatan, mga kapatid, hindi katulad natin, nasa cellphone na, nasa printed book na ngayon, yung kanila talagang scroll yun, nakapulupot. And at times, pilit lang pwedeng magdala sa public place. Yung ganyang kasulatan, most of the time, nasa templo yan, o kaya naman, yan po ay meron silang kopya sa bahay. Doon lang nila nabumuklat. You see sabi nga yung pag-iingat at talagang hindi madali. You might say, ang OA naman nila overactive. You say that because you're ignorant of them. Gano'n naman, di ba? Minsan tayo, madali tayo magkomento sa mga bagay na wala tayong alam dahil tayo ay ignorante. But doesn't mean na tama ka. Pero dyan ay tama ka lang. So ito yung mga Pariseo na tinuligsan ng Panginoon. And sabi ko nga po kanina, the reason why na binuklat natin yung background nila is that kung sila, pakinggan po natin ito, kung sila pagkahaba-haba na manalangin, kung sila ang tagal nila mag-ayuno, kung sila formal sila manamit pagdating ng sambahan, kung sila nagbibigay pa ito ng tithing offering, kung para sa inyo, wala. Wala naman kasi makukuha sa akin ang Panginoon, Pastor. Kung sila umahayo pa ito, yung kanilang pagsamba ay hindi rin katanggap-tanggap sa Diyos, paano pa kaya tayo? Ano kaya ang magiging pag-asa natin na make sure natin yung pagsamba, panalangin natin nakakarating sa throne ng Diyos? Kasi hindi pwedeng, basta nakasamba na ako, okay na yun. Basta nakapanalangin na ako, okay na yun. Are you sure? Sa'yo, okay yun. Sa Diyos kaya. Sa Panginoon kaya. Tantiyan kaya natin siya, Lord, okay na ba yung pagsamba ko sa'yo? Yung panalangin ko? Itong mga to, sa pagdating ng sambahan, napaka-seryoso nito mga, halos hindi ito gumagalaw. Hindi katulad nyo, ang likot nyo, no? Hindi kayo mapakali, para kami bula sa puwet. Yung isip, alam nyo ba yung nagpapalikot sa katawan? Yung isip eh. Hindi mapakali. Kaya naglilikot, hindi nakapokus yung isip mo sa salita ng Diyos. And that means you are not interested in what you do. So kung itong mga to, mga kapatid, pagdating ng sambahan, talagang napakaipit niya, yung iba niya nakatayo lang. Yung mga matatanda, sa sinagoga, syempre nakaupo, may mga upuan doon. At talagang intently nakikinig sila sa nangangaral, at hindi sila gagalaw hanggang hindi natatapos yun. Ganun sila. Kung sila ganun na nga sumamba, and yet, sabi ng Panginoon, yung kanilang pagsamba ay acceptable, paano pa kaya tayo? Paano pa kaya kayo, mga kapatid? Hindi kaya ito magbigay sa atin ng pag-iisip na ayusin natin yung ating sarili? Medyo itaas natin yung level ng pagsamba? O hindi naman tayo hinahanapan ng Diyos ng wala? Alam mo yun, hindi dahil bargain na ang pagsamba ngayon. Pag sinabing bargain, parang pwedeng mura na, dating mahal, sale na ngayon, sale, less 30%, hindi ngayon pagsamba ng Diyos. It's just like, ang Diyos ay full of mercy and consideration. Sabi nga ng Panginoon, I am humble and meek. My yoke is easy and my burden is light. Pero hindi ibig sabihin noon, na ang pagsamba sa Diyos, binabasta-basta na lang. Kaya pakisabi sa katabi mo, ayusin mo pagsamba mo. Ayusin mo pagsamba. Hindi pwedeng basta-basta lang. Yung sinasamba natin dito, sino ba siya? Isa ba siyang Diyos lamang, Diyos-Diyosan, nagawa ng tao? Siya ba ay yung Diyos-Diyosan kinikilala ng ibang relihiyon na limitado? Hindi. Sino yung sinasamba natin dito? He is the maker of heaven and earth. King of kings, Lord of lords, God of gods. Pero yung binibigay natin sa Kanya, ang
Tama ba dun sa title niya o kalagayan niya? Hindi. Tamad. Napakalayo natin, di ba? Therefore, what are we going to do? Should we have, dapat kasi yung templo natin maganda yung painted, air conditioned. It's not about the temple. Sabi na sa Isaiah 66, sa klaseng templo ang ipapagawa mo sa akin na ako'y malulugod. Sa akin ang lahat ng bagay eh. Gagawa ba ako ng templong gawa sa ginto? Ako naman ang gumawa ng ginto. Siya naman ang gumawa ng mamamaligiyas. So, by building that kind of temple, would you think God would be pleased with your worship? Of course, sabi ng Panginoon, not. Ano dapat natin gawin para hindi ang ating pagsamba ay mawala ng kabuluhan? May tatlong bagay dito, mga kapatid. Una, we have to stop worshiping God with our lips only. Tigilan na natin yung pagsamba sa Diyos na galing lamang sa bibig. Problema nga yung iba sa inyo, aawit na nga lang sa bibig, hindi pa makaawit. Hindi maganda yung pastor, wala kaming ititigil. Ano nangyari? Sabi sa Mateo 15, ang paggalang sa akin ng bayan hindi pakunwari lamang. Bakit daw pakunwari? Sapagkat sa bibig at hindi sa puso. When we say we have to stop worshiping God with our lips only, it means we have to stop pretending before God na parang nandito ka kunwari sumasamba, but the truth is hindi naman pala. Tigilan natin yung pagkukunwari sa harapan ng Diyos. We have to worship Him. Ano yung sabi sa, di ba yung memory verses natin ng mga nakaraan ng gaganda galing pa sa Book of Deuteronomy? Ano sabi doon? Worship God with all your heart, all your soul, all your strength. Walang pagkukunwari pag galing sa puso, mga kapatid. Listen. Bakit laging sinasabi ng Biblia, sambahin mo si Yahweh ng buong puso? Buong puso means out of your sincerity, out of your will. Walang pagkukunwari doon. Yun. Alam mo, pinakamalalim na bahagi ng tao? Yung tiyan niya. Yun yung mga matatakaw lang sa pagkain. Ang pinakamalalim na bahagi ng tao, yung kanyang puso, yung kanyang spirito. Pag sinabi ibigin mo si Yahweh ng buong puso, that also means buong kalooban, that means your spirit. It is a decision. Hindi yan nagbabase sa emotion or sa reasoning. Kaya, sinasabi dito, pag sinamba mo si Yahweh, yung pinakamalalim, yung the best. At kabaliktaran po yan ng pagkukunwari. Kasi pag sila pagkukunwari, pagpapanggap, yun ay pang-imbabaw lang. Kumbaga sa kalagayan, puro damit lang. Ang kalooban, wala. Hindi na kaya nga, dito, meron mga sumasamba ngayon, linggo, no? Marami na mga Kristyano, mga churches, nagadaos ng pagsamba. And they are wearing good clothing. Nabanggit natin yung mga Pariseo, maganda ng suot nila talagang banal na banal ang dating. And that's good. Kasi that shows respect. Pero hindi lang dun after, kasi panlabas lang yung pang-ibabaw, hindi dun after ang Diyos. Kaya nga tinuligsa sila ng Panginoon eh. Saan after ang Diyos? Doon. Okay yan, magsuot ka lang maganda for the sake of formality and respect. Pero hindi yan dyan nagtatapos. Ang pagsamba, saan nagmumula dapat? Sa puso, sa pinakamalalim na bahagi ng pagkatao mo. Yung totoong ikaw. Walang pretension. Naririnig po ba mga kapatid? Amen. Kaya napakataas dito, napakalalim. Kasi pag ang pagsamba mo galing sa puso, talagang wala ka nang hindi pwedeng ibigay sa Diyos. Ano ba ang pinakamahalagang bagay sa tao? Yung ibang kulang sa kalaman, pera, material possessions, aral, family, no? Ang pinakamahalagang bahagi ng tao ay yung kanyang kalooban. Kahit salita, pag wala yung sa kalooban niya, walang halaga yun. Yung kalooban niya. Pag nakuha mo yung kalooban ng tao, kuha mo na lahat yun. Kaya nga nila yung mga fanatics, they are able to give millions. All of their possessions, pag na-hook up sila ng kanilang leader, yung kalooban, pag nakuha. At pag nakuha na yung kalooban, everything, little by little, shall follow.
Regardless, yung kumuha ay mabuti o masama. Kaya hindi ba kayo tataka sa mga kulto, sa mga maling sekta, maling aral? Hindi kayo, halatang na tayo kamalian, pero hindi na nagmamata yung isip. Kasi bakit nakuha yung kalooban eh? Yun yung pinakamahalaga dito. Kaya pag, tignan nyo ngayon sa government natin, di ba? Sa Senate na lang, tingnan natin, dalawang grupo naglalaban. Hindi, isa sa kanila tama, isa sa kanila mali. And take note, itong mga ito nag-aral ito. Graduate ng, some of them maybe already took a masteral course. Some of them have a background with law. Pero tingnan mo yung nasa side ng kamalian. Naintindihan pa ba, nakikita ba ng isip nila yung katuwiran? Hindi na, bakit? Kasi yung kalooban nila, nakuha na nung gusto nilang paniwalaan. Mabuti man yun o masama. Sa society, lagi natin sinasabi, your academic study and knowledge will mean nothing to you if your heart does not belong to God. Sabi nga ni, I forgot yung first name niya, Webster, yung kanyang surname. Education is useless without the word of God. Ngayon, di ba, gusto niyo, babalik kayo bukas, papasok na kayo, excited kayo. But always remember, without God, everything that you do, everything that you will learn from your school will be nothing. The true knowledge that you should seek for yourself is the knowledge of God. Kaya sa pagsamba, mga kapatid, anong sabi dyan? Huwag kang magpanggap, do not pretend. Worship Him with all your heart. Because that is the only way that we can make sure that our worship to God would be acceptable. Sabi sa John chapter 4, verses 23 to 24, this is the time in which those who will worship God shall worship Him in ano sabi ng John 4:23? Spirit and in truth. Pag sinabing spirit, that means with their heart, with their will. Truth, it should be based upon His Word. Hindi yung lies. Hindi yung by based on tradition na may i-deal natin yan. Pero nauna yung spirit doon, yung kalooban. Kasi pag wala yung kalooban mo, yung ibinibigay mo sa Diyos, hindi yan magiging katanggap-tanggap. Sa'yo, pwedeng katanggap-tanggap yan. Pwedeng sincere ka. Yung mga pariseyo, sincere yan. When I entered the Bible school, doon ko na first na narinig yung word na sincerely wrong. Maraming mga worshiper, member ng church, sincere sa kanilang ginagawa. But since they are wrong, narinig sincerely wrong. Sincere ka nga, masigasig ka nga, masipag ka nga, mali ka naman. That's wisdom. Kahit nagpupuyat ka pa dyan, kahit inubos mo yung lakas mo kung mali yan, nagpupuyat ka lang sa mali, inubos mo yung lakas mo sa mali. And would you expect God to be glorified in what you do? Of course not. Yes. So let's go back to His Word. Stop worshiping God out of pretension. Ibigin mo si Yahweh, sambahin mo si Yahweh ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Diyan tayo magsimula. Yung kalooban natin, ibigay natin sa Diyos. Kasi pag hindi nangyari yan, hindi ka makukuha ng Diyos. Yes, born again na kahapon, but how about today? Is your heart still belongs to God? Are you still a follower of Jesus? Kasi ang paglakad, pagsunod sa Panginoon ay day by day, hindi yan once, and after that, wala na. Day by day. Sabi ng Panginoon, follow me. John 12:26, anyone who wants to serve me shall follow me, and wherever I am, then my servant will be. Anyone who serves me will be honored by my Father. So, worship God with all of your spirit, with all of your heart. Ay, huwag naman natin isipin yung paligid, yung itsura, yung damit natin. Babaguhin yan ang Diyos kung gusto niyang baguhin. Amen? Unahin natin yung puso, yung kalooban natin, yung pinakamalalim na bago ng pagkatao natin na siya ang pinakamahalaga sa Diyos. Sa nalalaman ng Espiritu ng Diyos. Di ba sa buhay natin, sa puso natin? Spirit natin. Sa spirit natin. Sinalihan tayo. Sabihin, hinawa ka tayo ng Panginoon sa puso natin.
That's why it's about time this morning. Kailangan, ito yung unahin natin. No? Isa tabi niyo muna yun. Yung notebook, yung ballpen. Okay, mahalaga yan sa Diyos, pero mas mahalaga ito sa Kanya. Siya muna. Yung puso mo, tingnan mo. Kumbaga, ipaupala natin sa Diyos. Pag-usapan mo, sino ba yung nandiyan sa puso mo ngayon? Sino ba yung inilibukyan mo yun? Kahit mo ba yan, umiiral? Para sa ano yung ginagawa mo? Bakit ba sa inyo? Para sa sarili, para sa family, para sa mga anak, yung iba, para kanino yan? Ano sabi ng Panginoon? Deuteronomy chapter 6 or chapter 5, para yan? Huwag kang magkaroon ng 6. Huwag kayong maglingkod sa Diyos-Diyosan, verse 14. O yung mga memory verse natin. Sapagkat, akong siya, verse 59, mapalibubuhin niya, I'm a jealous God. He does not want a rival. Ayaw na may kahati sa puso mo. Ayaw niyang maging kahati niya ang sinuman o anuman sa buhay mo. Dahil yun din naman ay sa ikabubuti natin. Yung sabi ng iba, okay lang naman, naiintindihan naman ako ng Diyos. Pag may Diyos-Diyosan ka, sabi mo ba sa Bible yun? Give me one verse na sinasabi ng Diyos, okay lang may kahati ako sa puso mo. Okay lang may Diyos-Diyosan ka. Saan yung nakikita? Walang ganun. Ang sabi ng Panginoon, magagalit siya sa inyo. Lilipulin niya kayong lahat. Yun ba yung sinasabi maintindihan? Maintindihan na naman talaga. Maintindihan tayo, pag di ka nagbago, magagalit siya at pag di sabihin nun, lilipulin niya kayo. Hindi kayo uunlad, hindi kayo dadami, hindi kayo magiging malakas, ang lahi mo mapuputol. Gusto ba natin yun? Huwag nating subukan. Mabubuhay ang masisira ang buhay mo sa natin. Huwag mo subukan ng Diyos. Huwag mo subukan ang galit ng Diyos. Hindi mabuting kaaway ng Diyos. Sabi nga, mabuting kaibigan, masamang kaaway. Amen? So let us worship God with all our heart. Dinhin sa puso, mga bata. Simulan nyo sa puso nyo pagsama sa Diyos. Kailangan alam nyo yung ginagawa nyo. Dahil ito po ay true to life. Hindi tayo naglalaro dito. This is not a joke. This is not part of tradition. And this is not just religious activity na parang, pagkailangan pa na kasi ano lang naman yan, parang magalaging lang, hindi. This is our life. At kapag dito nagkamali ka, listen, pag nagkamali ka dito, lahat ang gagawin mo, bagsak. Fast forward tayo. Ano yung babalikan natin ng Senado? Yung mga nandiyan dyan, nag-aral yan, mayayaman yan. Pero, for sure, hindi tayo mabanggit. For sure, yung isang side dyan, tumakampi sa magnanakaw. You see, nag-aral ka, nagtapos ka para lamang kumampi sa magnanakaw. Are you sure with that? Why? Kasi hindi naman tinutuloy yan sa school. Tama ba? Walang ganun. Honestly lang, galing ako ng school, teacher ko eh. Yung embassy school, wala. Sabi, ituro yan sa church, wag sa school, right? ESP, may ESP doon. But still, yung mga ESP doon, parang sinapian lang ng ano, pero walang talagang pagdikdik. Yung GMRC, wala. Ganito, be a good person. Pero yung spirit of truth, wala. Walang conviction, walang fear of the Lord. Kasi bakit? Pinagbabawal na eh. Nagiging bawal ang prayer. Diba sa ibang bansa, grabe, bawal ang Bible. Ganun katindi ang kasama sa libutan. So we have to, hindi magbabago ang bansa natin kung hindi magbabago ang bansa natin. Parang gulo, pastor. Hindi magbabago ang bansa natin kung hindi magbabago ang bansa natin. Parang ang gulo, hindi magulo yan. Hindi kaya bago ng politika, ng tao, ng pera, kapangyarihan, aral ang bansa natin. Diyos lang ang pwedeng magbago dito. Now, baliman na mag-repent ang gobyerno natin, magbalik loob sa Diyos, walang good changes na mangyayari. Everything, kahit sabihin natin, granting lang, no? Only God knows. Sabihin natin yung gobyerno ngayon corrupt.
then what makes us sure na susunod na government pagiging matino kung walang takot yan sa Diyos? Kaya sabi ng Aklat ng Kawikaan, chapter 1, verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge or wisdom. Kung walang banal na takot sa Diyos ang isang politiko, ang isang leader ng bansa, gagawa ng kasalanan yan. Walang pipigil sa kanya na pumatay, magnakaw, balututin ng justisya. At sino magsasuffer? Buong bansa. Imagine, kung nasan na yung buti ng pinag-aralan niya? Napigilan ba siya doon? Hindi. Sino pwede pumigil sa tao para gumawa ng kasalanan? Ang Diyos lang, kung makikinig siya. That's why may conviction. Kayong mga kabataan, yung future niyo, pwede ulitin lang yung kaguluhan ngayon. Kung hindi niyo ito mapag-aaralan. O pwede baguhin niyo. Depends on you. Depends on your heart. Naintindihan po natin to? And that's why motivate namin kayo na unahin ng Diyos. Kasi bakit may mga politikong nagnanakaw, mayaman na, may aral na, nakakalimutan ng karangalan dahil sa kasalanan. Hindi nila kayang tanggihan ng kasalanan. Hindi nila kayang tanggihan yung pagiging gahaman, yung pagiging mayabang, yung pagiging maluho, yung pagnanakaw na nagiging bisyo ng iba. Hindi nila mapigilan ang magsinungaling. Kasalanan, yan ang problema ng bansang Pilipinas. Yan din ang problema ng bawat tao kasalanan. And what is the solution to sin? Jesus Christ. At paano makakalaya ang isang tao sa kasalanan? Ang sabi ng John 8:31, if you will obey the teaching, sabi ni Jesus, you will know the truth, and the truth will set you free. Free from what? Free from sin. So, ang bansa natin, magbabago lang ito, unlad lang ito pag nakalaya sa kasalanan. At paano mangyayari yun? Kailangan ba bagong presidente? No. Kailangan ng bansa natin mag-repent. Kaya nga doon sa isang video natin, message, hindi kayo ba ng Diyos na nagkaroon tayo ng political allegiance? Walang ganun sa Bible. Ang trabaho ng church natin mag-pray. Sino man makaupo, gusto mo man yan o hindi. Binoto mo man yan o hindi, doesn't matter. Ang sabi ng Biblia, Romans 13, verse 1 and 2, and 1 Peter chapter 2, verse 13, inobinay ng Diyos, ilagay na sa posisyon, establish, igalang mo, magpasakot ka. Bibigyan mo yan o Duterte, doesn't matter, ang malaga, igalang mo sila. Nilagay ng Diyos. Ano ito ba? Ayun ang dulo ng mga Kristyano, nakikisalipad because of ignorance. And huwag tayo bumayan sa kanila. So natin ang pagsama natin maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ano dapat natin gawin? Sabay natin siyang mula sa ating puso. Kalooban. Alam niyo kung bakit si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego naging kalugulog sa Diyos na sa Babylonia? Ano yung Babylonia sa kanilang panahon? Ang Babylonia ay lugar kung saan hindi sila familiar. Hindi nila bansa yun. At doon sa lugar na yun, hindi ipinapalakad yung sistema nila. Parang, it's like, slave sila doon. So, kailangan na kumayon doon sa sistema. And then, mahirap sa kanilang gumalaw bilang mudyo. They are persecuted. And they are prone to temptation na mag-compromise dahil sa pagkain. May kasi doon eh. Di ba sabi doon, ang kain nag-provide ng pagkain niya, alak. Siyempre masarap yun. Kaya yung kinakain nila Nebuchadnezzar, bawal. Anong sabi nila? Sa inyo. May ginawa sila eh. Kaya hindi po pwede mangyayari ang lahat kung wala kong gagawin. Daniel chapter 1. Sabi dito, verse 5, the king appointed for them a daily ration from the king's choice food and from the wine which he drank. Pag sinabing pagkain ng hari, mga kapatid, ito yung pinaka-sarap, pinaka-mastansya, pinaka-the best sa kaharian. Yun ang ibinibigay ng hari sa mga kabataang pinili niya para maglingkod. And among them ay sila Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ang pangalan na before, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Then,
sabi ito, verse 8, but Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food or with the wine which he drank. So, hindi lahat ng masarap pabor sa spirit natin. Si Daniel at yung mga kaibigan na they made up in their mind na hindi kami kakain yan kahit gano'ng masarap yan. It's not a perishable food. Sa spiritual na implication, ay ibig sabihin ito yung gawang masama. Kasi ngayon, hindi naman tayo magkakasala. Kumain ka ng ganito, kumain ka ng ganito. Wala tayo sa ganong kalagayan. Are you with me? So, of course, mga Hudyo, ganun pa rin sila. But the point is, spiritual ang implication nito. Ang sinasabi lang dito, kung gusto natin na matanggap ang pabor ng Diyos na binigay niya kila Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, na kung saan itong mga to naging excellent sa panahon nila. Hindi sila naging kuntok, masunod-sunuran lang. Sila naging pangunahin, naging leader, naging ulo. Kahit anong gawin ng kalaban nila, sila magpapasta. Kung anong ginawa nila, nanindigan sila sa itinuturo ng Diyos. They stand on their conviction. Yun yung conviction nila, yung salita ng Diyos. Ikaw, anong conviction? Kung yung paniniwalaan, mag-stay ka doon. Kaya nga, pagpunta ka lang sa worship place natin, alam na ng Diyos sino yung makakalugod sa atin, sino. Well, yung mga nag-compromise, they still have the chance to repent, confess it before God. Pero yung mga talagang naninindigan, hindi ka pa sabi nga, bago sila manalangin, sabi ng Panginoon, dinidinig ko rin kanilang panalangin. Bakit? Kasi yung mga tao na yan, nakikita na sa puso nila. At anong meron sa puso nila? Diyos. Pag-ibig sa Diyos. Gusto nyo mga kapatid. Meron ba kayong pag-ibig sa Diyos? Mga kabataan, pag wala kayong pag-ibig sa Diyos, ulitin nyo lang ipagulungan, baka malalaman na nangyayari. Some of you in the future might be positioned to the government, maging politician. Some of you sa hospital, sa school, saan man kayo pumusisyon. Kung hindi magbabago ang puso nyo, hindi nyo babaguhin ang sarili nyo, hindi kayo sasamba sa Diyos. O ulitin nyo lang pagulo ang nangyayari ngayon at very worst. So the choice is yours. If you want God to be pleased with our worship, stop pretending. Meaning, we have to go back to God. Balik justice. Pagsamba ko na sa puso. May kanta tayo, pagsamba wagas, pakitwagas, galing sa puso. Amen. Pangalawa, what does Match 15:8 to 9 means? Ano dapat natin gawin para yung ating pagsamba ay maging katanggap-tanggap sa Diyos? Nalibat sa sabay natin siya ng buong puso. Dapat sabi dito, basahin natin yung Matthew. Balik natin yung Matthew chapter 15. Sabi ng Panginoon sa Brazil, pag-ala ang pagsama ng bayan ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ng bukal. Wala kang kabuluhan ng kanilang pagsamba. Bakit ba naging walang kabuluhan? Kasi nga, itinuturo nila galing sa tao, hindi galing sa Diyos. So, para ang pagsamba natin, mga kapatid, ay maging katanggap-tanggap, dapat yung turo, aral, pamumuhay natin galing sa salita ng Diyos. We must live biblically. And that's why, sa Deuteronomy, sabi ng chapter 6, alala niyo yung ating memory verse? Ipulupot niyo ito sa inyong noo bilang tanda. Ilagay sa mga braso. Isulat sa mga arba ng inyong mga tarangkahan, bahay, pintuan. Ituro sa inyong mga anak, pataranan habang kayo ay nasa biyahe, paglalakbay. Kayo man ay nakaupo, kahiga, pagising nyo, pagtulog nyo, pag-aralan ang salita ng Diyos. Ganon ang hinihingi ng Diyos. Yun yung gawin yung pattern, prinsipyo, sistema. Everything should revolve around the Word of God. Paano ka mag-isip? Paano ka mag-apiran? Paano ka magbilang? Paano ka magmalis sa sambahayan? It should be based upon the Word of God. Kaya kahit walang CCTV, tapat ka. Hindi mo kukunin yung wallet ni Kuya Aaron. Bili ng gulo.
Hindi mo kukunin yung charger ng iba na walang paalam. Why? Kasi sabi ng word of God eh, do not covet, do not steal. Ano yung lima sa, or anim, na pangalawang utos ng Diyos? Gana mo yung ama't ina. Kung ginagana mo yung ama't ina, isusundin mo yan. Hindi mo yung lalapas ng anim. Ngayon, maraming mga kabataan walang galang sa mga magulang. Kasi bakit? Akala nila okay lang eh. Nakikita ka sa TV. Pinapanood. Ginagawa ng mga vlogger. So, akala nila okay lang. Hindi okay. Ano sabi ng Panginoon? Kung ginagala mo yung ama't ina, ano mangyayari sa'yo? Ito lang yung utos. Listen. Ito lang yung utos mula sa 10 utos na mayroong kalakip na pangako. Ano yung pangako? Mabuhay ka ng matagal, haba yung buhay. Ibig sabihin, hindi ka magsakiti, hindi ka mamamatay sa aksidente, hindi ka masasaksak, hindi ka mababaril, hindi ka mapapako, matetema. Hindi, mahaba buhay mo. Pangako ng Diyos eh. Tapos ano pa? Sasagana, ano chinda? Mahaba na buhay mo, masagana pa. Tinuturo ba yan sa mundo? Hindi. Ngayon sa mundo, di ba yung pananalita, minumura yung nanay, yung tatay, akala okay lang. Di nyo ba alam yung galing sa Diablo? Kaya hindi ako na-amazed sa mga bata na, nagtapos ang ganda ng mga grade, 1990, 95, 97, kung walang galang sa magulang. Honestly. We appreciate your effort, we appreciate your hard work sa pag-aaral, paggawa ng mga project. Pero, kahit ang taas ng grade na binigay ng teacher mo, kung wala kang galang sa magulang mo, walang ma-feel sa akin yun eh. So, basically, yung grade na yun, saan yun? Academic lang. Walang spiritual, walang moral. Ano mahalaga? Academic o spiritual? Spiritual. So, worship God by His Word. Ang sino mang sasamba sa Diyos, napasambahin siya sa spiritual. Katotohanan, ang katotohanan saan nagagalit? Saan nakikita? Salita niya. Kaya tingnan mo yung mga abogado. Alam niyo yung mga abogado dahil nag-aral yan. Kaya nilang paglaban ng katotohanan at kaya nila yung balututin. Balututin kapag yung kalaban nila hindi makita yung katwiran. Ganun po yun eh. Kahit sa religion, ganun din. Ako po nakipag-debate ako kahit kanino. Alam ko kung paano binabaluktot ng iba yung katotohanan. At alam ko din, alam ko din kung paano na kahit yung nasa katotohanan minsan, nagagay sa katwiran kasi kulang sa kalaman. Pagkukulang mo yan eh, di ka nag-aaral ng Bible kaya nauupusan ka, nadadaya ka ng mga mulang propeta o guro. Mag-aaral ka ng Biblia. E nasulit tayo, nagbababad tayo, talagang sinasalisit natin yan. And sometimes you do not appreciate that kasi akala nyo, okay lang, ganun lang kadali. Ito. Kung ang pagsamba mo, hindi base sa salita ng Diyos, walang kabuluhan. Balikan natin mga pariseyo. Nag-aaral pa yun ang mga taba ng ayun ng buya. Faithful yun sa tithes. Faithful yun sa pagbibigay sa Diyos. Ng mga unang 10% talaga yan. Napaka-ipig nila dyan. Pero dahil ba doon, nalulugod ang Diyos sa kanila? Hindi, kasi yung pagsamba nila, base na lang sa tradisyon. Yung hinahanap ng Diyos, base sa conviction, sa truth, sa makikita, sa kanyang salita. Kaya ang pagsambang kinaludan ng Diyos ay galing sa kanyang salita. Balik tayo sa kanyang salita. Kung di ka nag-aaral ng salita ng Diyos, ano sabi ng Panginoon sa Laodicea? Ba't ka? Pulubi ka, kaawa-awa ka sa harapan ko. Yes, sa mundo, may pinatanggap ka, pinapalakpakan ka, iyayakap ka kasi may pera ka, mabango ka. Sa mundo yun. Sa Diyos, sino ka? Kung hindi mo pinag-aaralan na sinusunod ang kanyang salita, ano mo susundin kung hindi pag-aaralan? Kung hindi mo bibigyan pahalaga ang salita ng Diyos, sino ka sa Kanya? Wala. At kung sa harapan ng Diyos, wala tayong kabuluhan, wala talaga tayong kabuluhan. Ang mundo nito, lahat ng namin sa mundo nito, everything in this world are just temporary, pretension,
The truth is always in the spirit. Kahit yung pagmamahalan, family, pag walang spiritual dyan, wala. Eh, mga bata na yan. Sasakit ng ulo mo dyan. Saway ka ng saway. Bakit? Hindi convicted ng truth eh. Problema kasi natin mga magulang, inuuna yung biscuit, yung pagkain, yung prayer wala na, yung Bible wala na. Nasishake ka nung walang biscuit, nasishake ka nung walang kanin. Pero hindi ka na-shake kung hindi na nag-pray. Hindi ka na-shake kung lumalabas ng maling salita sa bibig. Hindi ka na-shake kung nagiging bastos na. Ano nangyayari sa inyo? Ano nangyayari sa atin? Pag-isip tayo dyan. Lumalabas, laman pa rin talaga, ayaw na natin. And that's the reason why hindi tayo makausap. We have to do something with this. Kailangan natin itong gawa ng paraan. I myself got guilty. Kailangan natin itong gawa ng paraan. Hindi tayo uusad, hindi natin mamahalin. That is the reason. Kung hindi natin mamahalin ang kanyang salita. Kasi kahit paliguan ka ng Diyos ng mali-mali kang, hindi pinag-usapan sa flood control, mali-mali kang pera para sa mga magnanakaw. Imagine na, yun ba yung purpose ng pag-aaral nyo? Magkaroon ka ng mali-mali kang pera? Hindi. Hindi natin dapat ibigay. Hindi nyo dapat ibigay ang buhay ng sa pagnanakaw sa kasamaan. Sa Panginoon tayo, kaya tayo. Yung pagsamba na tanggap-tanggap sa Diyos, galing sa kanyang utos. Ang hindi sumusunod sa utos ng Diyos, hindi totoong nagmamahal sa Diyos. Listen. John chapter 15, sabi ng Panginoon, if you love me, verse 14, you will love my commandment. Kaya pag sinabi ng Panginoon mo, mag-memorize ng verse, dapat excited. Lord, pag-aralan ko yung salita mo. Hallelujah. Thou shalt worship the Lord thy God with all thy heart, and soul, and body. Thou shalt not have other gods than Yahweh. Thou shalt not make an image of anything that is below the heavens, above, everything that is in the water, earth beneath, and the water under the earth. For God is a jealous God. Ganun. Hindi mo na siya minimemorize, kundi inihimay-himay mo siya. It's like, pinapapasok yung salita, bawat letra sa himay-himay ng pagkatao mo. You want the Word of God to capture you. Kasi kapag nakuha ka ng salita ng Diyos, doon magsisimula ang totoong pagbabago. Hindi problema ang pera sa Diyos. Hindi problema ang kahit mga hayop lifestyles. Hindi problema yung baka, yung design natin, marunong na kahit yung mga Kambing, yun. kambing, di ba? Sila nagbibigay sa atin. Hindi pa ba nakikita yan? Pero ang kailangan dito, makulay natin si Yahweh. Ang Diyos. Kasi pag hindi kahit dumami ang hayop doon, hindi tayo mawawala din yan. Hindi pa tayo natututo sa ginagawa ng Diyos natin. Naturo na tayong maging masunurin, dumepende sa kanya, hindi galing sa sarili. Hindi kong kalikalino sa Diyos. Sa salita niya, sa pangako niya. Ako, I was tortured. Honestly. But the more na tinatorture ako ng pag-aalala sa bayarin, lalo akong nagkukumapit sa Panginoon. It's like, it's now or never, life and death. Sa tingin niyo, nag-depend ako sa mga nagawa ko sa nakaraan na mabuti. Ang pinagdependihan ko sa salita ng Diyos ngayon, Lord, kailangan ko mas umapit, mas umawag dito para di ako patayin ng diabo. Lapanan to eh. Ang sunod ng diabo, talikuran ng pangako ng Diyos. Umawa ka na sa akin ng diskarte. Bumalik ka sa pagtuturo, sumapak sa trap. At kayo, gawin nyo gusto nyo. Yung gusto ng diablo. Kikita kayo ng pera dyan. Masusunod yung gusto nyo. Pero mapapahako. Pag sumunod ka pa sa Diyos, hindi ka niya bibigyan ng pera sa status niya. Anong ginawa niya kay Abraham? Binayaman niya. Anong ginawa niya kay Jose? Ginawa niya yung gobyerno ng Egypt. Anong ginawa niya kay David? Ginawa niya tagapamahalaan kay Solomon, the most richest, wisest, and powerful king na nabuhay sa kasaysayan. Hindi niya ba kayang gawin yung sa atin? Kung gusto niya, magagawa ito ay posible. Pero tanong, kaya mo bang maniwala? Kaya mo bang sumunod? So worship God based on the truth. Kaya hindi paramihan ng pagsamba. Hindi ito, yes, we desire ang maganda. Itong polo na ito. Last taon na ba ito? 5. Ilang taon na ba ako nakuha? 4 years pa.
But it's good. Hindi ko mag-design ng bagong polopas na. Ganda yun. Pabango, pati pa mo, nakalimutan ko ng gamitin. Kailangan natin kunain ng Panginoon. If the Lord would allow us to have them, sige, buha tayo, walang problema. Gamitin natin yan. Pero dapat nauna ang Diyos. Binigyan kayo ng cellphone ng Panginoon, ako tuwag-tuwa. But I fail to see kung nakikita ng Diyos. Pagiging worthy. So, na-expose lang, hindi kasalanan yung cellphone. Blessed him. Pero kasalanan nyo, umahawak sa akin. And that's why, yung pinag-uso, pauwi ng Panginoon. Mababawi niya kung gusto niya. May magagawa ka. Galing sa kanya yan Pagkiba sa inyo, gusto ko baguhin pagtaas ng inyo. Bakit? Kasi yung Yesu mabagal. Para paglikuran ng Diablo. Para siya. Nakahira. Tapos hihingi ka sa Diyos para paglikuran sa tanas. Imagine. That's why ignorance yan. Hindi mo lang yung ginagawa mo. Stubbornness. That's the result. Bakit tayo? Lahat tayo, walang turuan. Yung pointing finger, asama mo, mabuti ang kasi masama mo. Ganun. Hindi ka naging mabuti kasi masama yung kapatid. Hindi ka naging malinis dahil may dumi siya. You have to look also at yourself. Yes. Kaya stop blame me, stop pointing finger. Go. Yung parang lahat, baluktot ako lang matuwid. Lahat tayo humarap sa Diyos. Lahat tayo magpaayos sa Panginoon. Yung puso natin. Linisin natin. Ito, nakakatuwa itong bahay, nalinis. Pero dapat yung puso natin, pinalinis mo natin. Pero how about the mind? Yung puso mo, pinalinis mo. Papalinis natin kung marami pa. And then next is yung ating isip, yung mentality natin. Ano sabi ng Colossians 3 verse 2, lagi natin itong kinukot. Fix. Set. Sa iyong pinagamapantan niya, i-program mo daily, consistently, your mind to the things above and not just on the earthly things. Huwag sa mga bagay na panlupa, kundi sa mga bagay na panlangit. Kaya kung mag-aaral kayo, huwag sa mga layunin mo panlupa, kundi sa mga bagay na panlangit. Gagamitin mo pag-aaral ko, nalingkod ako ng Diyos. Panlangit yun. Magpapakausay ako, magiging masunurin ako, gagawa ko ng assignment ko, mag-provide ako ng project ko para sa Panginoon, para maparangalan ko siya, hindi para sa gusto mo lang. Yung design na kapag tapos, makamita ng pera, puro panlupa yan eh. Di yan ang magbibigay ng kaligayahan sa puso mo. Sino magbibigay ng totoong kaligayahan sa atin? Ang Diyos, kaya siya yung unahin natin. So panghuli, paano natin magagawa ng pagsamba natin maging katanggap-tanggap sa Diyos? Ano ba ang ginagawa ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, Father, thy will be done. Sunyan ka lang ng Diyos. Ang pagsunod sa Diyos, lagi nating sinasabing ginagawa ng paraan. At ang pagsunod natin, nagiging mature na tayo, may depende sa utos. Ikaw ba, yung ba, anak mo, utusan, 5 taon yan, utusan mo ba yan pang 10 taon? Hindi. Uutos yung 10 taon, bibigyan mo yung trabaho ng pang 20 anyos na trabaho. Hindi. Kasi babase mo siya ay sa kanya pag-iisip. Sorry, delay that eh. Kasi si Aljon, ilang taon na? 17? 14. Parang ano lang, parang 8 na. Minsan. So doon may babasa sa kanya? Isip. Hindi sa edad. Yung kaya niyang maintindihan. So sa spiritual, it's the same. At maging masunurin sa maliit na utos, maging masunurin din sa malaki. Ang Diyos ay nagpo-promote. Kaya pag inas ka ng Diyos, sino pwede magpabagsak sa'yo? Wala. Pag binuksan ng Diyos, yung pito ng pagpapala, sino pwede magsara? Wala. Ang dapat natin gawin, maging tapat. Dahil ang kalooban ng Diyos, maging tapat tayo sa Kanya. Seek first His kingdom and His righteousness. And everything that we need shall be added to us. Do it faithfully. Maging tapat.
Mga bata, maging tapat. Ito, padaanan natin kasi nauuso na naman, nasanay na naman yung nagiging habit ninyo dahil wala kayong ingat or whatsoever reason na kahit hindi nyo gamit, ginagamit nyo. Kinukuha nyo. Maling ugali yan. Stop doing that. Why? It's either that's stealing or that is covetous. Or that is you disrespecting the owner. Walang maganda doon. Sabi nga, igalang mo. Ibigay mo yung kapwa, kaya na pag-ibig sa sarili. Ikaw ba gusto mo yung gamit mo, kukunin ng iba, walang paalam. Hindi. Tapos pag ginamit nila, kung ikaw, hinap mo sila, ganun lang, agis. Gusto mo yun, ganun ang gagawin sa'yo. Kung ikaw, ayaw mo gawin yun sa'yo, huwag mo gawin sa ang gawin mo, yung gusto mong gawin nila sa'yo. Amen? Yan ang ibig sabihin ng love your people. Respeto, pahalagahan mo yung bagay na yun. Yung may-ari ng bagay na yun. Huwag mong sasaktan. Pag nakita ng Panginoon yan, ito pala yun. And that's why, of course, itutukan natin yan sa lahat. Dahil nandito na tayo. Sa ganun, pag nagtipon tayo, walang pagpapanggap, walang pretension. O yung, ikaw pag nagkamali ka, gusto mo, ikundi na ka o patawarin. Patawarin, pero bago ka humingi ng tawa, bago patawarin, umamin ka muna. Ano ba tawarin, hindi ka naman umaamin. Pag ito umaamin, ibig sabihin, may plano kang ulitin. Ikaw umaamin eh. Ano yung aaminin mo? Kinuha mo yung, hindi lang yung kinuha ko yung ano niya eh. O ginamit ko yung hindi. Ang inaamin mo, yung ginawa mo na yun, mali. At yun ay may kasamang kaya yung mga ayaw namin, mabasa, naiiyak kasi sabihin, ulitin. Ang nakakaya yung ginawa. Yung tao magalit na yun, response na yung karapatan niya. But regardless, may ginawa kong mali. Yan ang righteousness. Pag hindi, kasi pag nasasanay ka na lang, na ginagawa mo yan, maliit, nangungupit ka, nagsisinungaling ka, lalaki yan eh, kakainin ka niyan. Pag tinatanong ka, di ka nasabi ng totoo, pag sinungaling na yan, maliit na pag sinungaling, maraming pag sinungaling, pareho lang yan. Kung wala kang takot sa Diyos, at hindi mo mahal ang katotohanan, talagang magiging sinungaling ka. Pagka ganun, magiging kalaban tayo ng Panginoon. Gusto mo yun? Ako ayun. Ito mga anak natin, ibigay natin sa kanong buhay. Ayaw. Hindi tayo pinag-aaral para magsinungaling lang. Yun ba? Oh, imagine, sa recognition day. Ito po yung ating with honors, para paano ng tao, pero yung honor pala doon ay binaya ko yung sa harapan ng Diyos, yan yung mandaraya. May honor sa iyo. See? Gusto niyo yun? Ito po yung pinapamataas na karangalang banggit. Yun ang sabi ng teacher, physically. Pero sa spiritual, yan din yung magnanakaw ng rage. Yan din yung nangungopia, yan din yung mayabang, etc. Intindihan natin ito? Kaya, sa ginagawa natin, sa Diyos tayo. And I hope mag-sing dito sa puso natin. Malaya natin. God bless you.